Napakaraming mga senatoriables na nag-file ng COC. Pero simula pa kahapon hanggang ngayon, wala nang ibang senatoriable na pinag-uusapan kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Sa sobrang galit na galit ng mga NPA kay Pastor Apollo Kibuloy, ay Diyos ko po, eto umiiyak na yung isang sympathizer. Hayop na yan. O, kita nyo naman, umpisa pa lang, putain na si Risa Ontiveros, natatain na sa salawal. O, umpisa pa lang, si Risa Ontiveros, bumubula na bibig. Umpisa pa lang, si Risa Ontiveros, Diyos mio, ay talaga naman. Oo, nauutot na. Umpisa pa lang, si Risa Ontiveros pumuputak na. Ang sabi niya, Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng konting hiya. Aba, Risa Ontiveros, ikaw nga walang hiya eh. Ikaw nga walang hiya eh, nandiyan ka eh. Ikaw nga eh, may issue ka sa PhilHealth, nandiyan ka pa rin eh. Meron ka pang issue ng witness tampering, nandiyan ka pa rin eh. Oh, sabi niya, para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kasong kabilang ang human trafficking at child abuse, utangin na ginamit mo pa yung child abuse, Risa Ontiveros. Para sa taong humaharap pa lang sa patong-patong na kaso, humaharap pa lang sa kaso. Ang kapal ng mukha mo, Risa. Imaginein mo, kaso pa lang, hindi pa napapatunayan na may kasalanan si pastor. Nanggagalaiti ka na, aba punyeta ka. Anong masasabi mo kay Franz Castro na hindi lang humarap sa patong-patong na kaso, na convict pa bilang child abuser? Aba, Risa Ontiveros, mahiya ka naman. Sitahin mo naman si Franz Castro na ang kapal ng muka. Guilty na sa pag-aabuso ng mga kabataan, tumakbo pa ng senador. Aba, mahiya ka naman, Risa. Sitahin mo naman, hayop ka. Oh, ano, Risa, nakuryente ka. Unahin mo muna yung bakod ninyo. Yung bakuran ninyong mga anti-Duterte, ang baho-baho. Naninita na kayo ng bakuran ng KOJC, ang linis-linis. Sa sobrang linis nga ng KOJC, bawal kang pumasok doon dahil virus ka. Magandang evening po sa pinakamalupit na joke na pinakamalupit na bossing natin dyan sa Japan, si Virginia Puruya na nagjo-joke lang. Alam mo ba, Virginia Puruya, hindi ka lang mas maganda sa evening. Mas mabango ka pa kay Risa Ontiveros. Mahiya ka, Risa Ontiveros, ang kapal ng balat mo. Puro bukbuk na nga yung mukha mo, ang arte-arte mo pa. Tangina na, judgmental ka pa. Sabi nga ni Nanay Morning Dew, Pastor, may the Almighty Father through His Son, Jesus Christ, grant your aspiration to be senator for the good of our beloved country. Actually, Nanay Morning Dew, it is not just Pastor Apollo Kibuloy's aspirations. It's also our aspiration. Ayan na, kaya Risa Ontiveros, mamatay ka sa inggit, gusto mo ngayon na. Oo, kahit bumula ang bibig mo, tumaas ang alta presyon mo at pumutok ang ugat, ugat mo sa utak. O, ugat mo sa utak. O, kahit pumutok pa yan, wala kaming pake. Hindi mo kayang pigilan yung inevitable. And the inevitability of a Pastor Kibuloy, a zero corruption, and ang leader ng mga magagaling na mapunta dyan sa Senado, baka sakaling ipag-pray over ka,
at maghimala siya, magkaroon ka ng utak at konsensya. Kung si Franz Castro in love kay PRD, ito naman si Risa in love kay Pastor. Oy, Risa Ontiveros, 74 na si Pastor, mas makinis pa mukha niya sa'yo. Oy, Risa Ontiveros, hindi ka pa nakakatulong sa bayan. Yung mga pinamimigay mong kahon sa DSWD yun, hindi yun sa'yo, pera namin yun. Kapal ng mukha mo, baka kahit lupa sa paso, wala ka pang naidodonate, kupal ka. Si Pastor Apollo Kibuloy nakapag-donate na ng mga lupa, ikaw. Putang ina, dinodonate mo sa amin, walang kwenta mong yung mga walang kwenta mong opinion, hindi naman namin kailangan. Wisit. Ayan, ilagay nyo dyan sa comment section kung gaano kakupal si Risa. Bilis. Sabi nga ni Garsky, baka mas malaki pa yung na-kickback mo. Baka ha, hindi niya sinasabing totoo. Pero sabi ni Garsky, baka mas malaki pa yung na-kickback mo kaysa yung napunta sa tao. Zero corruption. Sampal sa mukha ni Risa Ontiveros yan eh. Wala daw ganyan sa Senado. Bawal daw yan. Ilagay nyo dyan kung gaano kayo kainis kay Risa para i-print ng SMNI tas ipadala rin sa kanya. Sabi ni Diego Latido, dati puro bukbok ang mukha niyan. Nung hindi pa senador, bakit? Kuminis na ba? Hindi ko nga alam eh. Hindi magpaano to, pest control. Hindi ba? So Risa Ontiveros, pucha, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, na-outshine niya lahat ng mga tumakbong mga kandidato sa pagkasenador. Alam niyo ba na lahat ng kumandidato sa pagkasenador, mga bossing, nawalan ng kinang. Alam niyo ba na bago mag-file ng COC si Pastor Apollo Kibuloy, alam niyo ba na bago ipasa ni Attorney Tolentino yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy, ini-interview ng media si King Kong Pangilinan. Pinagkakaguluhan si King Kong. Tapos biglang tumayo yung spokesperson ng COMELEC, tapos in-announce niya, Pastor Apollo Kibuloy just filed his certificate of candidacy. Pucha, lahat ng tao nawala kay King Kong. Nawala kay Kiko Pangilinan, lahat ng tao napunta kay Doc Marlon Rosete at saka dito kay Attorney Mark Tolentino. Oo, biglang lahat ng media iniwanan siya. Kaya umuwi na lang sila ni Sharon Cubeta. Hindi totoo yun. Totoo yun. So, bigla daw napunta rito, tapos lahat ng atensyon nasa kanya na. Imaginein mo pati si Willie Revillamin nag-file ng COC nung araw na yun. Napakaraming mga senatorial balls na nag-file ng COC. Pero simula pa kahapon hanggang ngayon, wala nang ibang senatoriable na pinag-uusapan kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil lang inom ng tubig. Walang iyang milk tea to, nakakaubo. Lahat. Napansin sino ang lalakas ng mga senador, di ba? Sa sobrang lalakas ng mga senador, mga bossing, kahit isa sa kanila walang nakipag-usap.
Kahit isa sa kanila wala nang pinag-usapan. Kahit isa sa kanila wala nang mga ini-interview ngayon. Ang laman ng balita, puro si Pastor Apollo Kibuloy. Unang araw pa lang, putya yan, binabanatan na kagad yung COC niya. Dapat daw i-disqualify. Bobo sila. Bobo sila. Yung partido na nakapirma dyan, alam nyo ba ito si Mark Tolentino? Presidente siya ng partido na yun. Kaya lang, hindi daw siya kinikilala di umano. Meron pang certificate na pinakita si Mark Tolentino na siya ang pinuno nung samahan na yan. Ngayon, kung ayaw nyo naman, putang ina nyo, diwag. Kasi pwede naman maging independent si Pastor, mga gunggong. Kaya na namin ikampanya yung mga tarantado. Bakit? Sa tingin nyo, hingi ba ng pera sa inyo yung mga ulul? Mga kupal kayo, baka kayo pa nga ang binibigyan ni Pastor ng pera eh. Kakapal ng mga mukha nyo. So kaya ni Pastor kahit wala yung pirma ninyo, kahit na independent, kayang-kaya ni Pastor yan. Buong Pilipinas ang mga ngampanya para kay Pastor Kibuloy. Ang balita nga ng ang balita nga ng ABS-CBN, dinis-own daw si Pastor. Putang ina nyo, okay lang. Ano naman kung i-disown nyo si Pastor? Niyayakap siya ng taong bayan. Sino ba yung kupal na partido na yan? Bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo, diwag. Kami nang bahala kay Pastor. Alam mo, partido ni Pastor? Partido Banateros. Banateros Party. Ang party na walang tulugan. So makikita nyo, di ba? Buong araw ngayon, putya si Pastor ang pinag-uusapan. Yung mga vlogger sa kabila, si Pastor ang pinag-uusapan. Ang buong vlogging industry ng mga pro Duterte, si Pastor Kibuloy ang pinag-uusapan. Abay, putang ina, delikado kayo. Kaya naman, ang mga makakaliwa talaga namang simula na ng putay na. Magsisimula pa lang kayo ng magsisimula pa lang kayo ng paninira nyo kay Pastor, mga gago. Tagal-tagal nyo na sinisiraan si Pastor, hindi nyo pa rin masira si Pastor. So wag kayong mag-alala. Risa Ontiveros, ABS-CBN, 10 ng mga kulapo. 10 ng lahat ng mga gigil ngayon at kabang-kaba na, putya yan. Kabang-kaba na sa senatorial race at kami naman ay handang-handa na. Ngayon pa lang, nangangampanya na. Kaya nga pinagtatanong na namin yung Comelec kanina eh. Bawal po ba? Bawal po ba sa social media? Bawal po ba kaming mangkumbinsi na ng mga kamag-anak namin, kaibigan namin, pamilya ng kaibigan namin? Bawal po ba? Sabi nila, hindi. Therefore, starting today, yung ating assignment na bawat miyembro ng pamilya natin ay atin na pong i-convert yung number 1 sa kanilang pagkasenador. Ipalit na nila si Pastor. Kaya nga talagang trending ngayon, mga bossing, ang Pastor Apollo Kibuloy running for senator. Trending po yan, promise. Kabang-kaba sila. Imagine. Ang isang senatoriable na tumatakbo bilang senador, pumupunta po yan sa mga simbahan para lang po i-alok nila ang kanilang mga sarili. In the hopes na i-endorso sila nitong simbahan na ito at lahat ng mga miyembro ng simbahan na ito ay bumoto sa kanila. Lahat ng senador ganyan, hanggang presidente, hanggang kanino man. At lahat ng ito, umiikot kay Pastor Kibuloy, lahat ng mga ito. Pera lang dito kay Risa Ontiveros. Dahil wala namang may gusto sa kupal na yan. So lahat ng mga kandidato na yan, pumupunta yan sa mga matataas na mga leaders. Matataas na nga leaders pa. Sa mga leaders ng mga simbahan para ligawan at ialok yung mga sarili nila. Papaano ko masasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay
medyo may leverage. Kasi unang-una sa lahat, yung simbahan niya na may milyong miyembro ay iniikutan ng mga senador para lang ligawan. Imaginein mo, lahat ng ito boboto kay Pastor Kibuloy. At bukod sa mga members niya, tayo pa ang mangliligaw sa ibang mga religious organization sa Pilipinas para isama si Pastor Apollo Kibuloy sa mga iboboto nila. Dahil gagawa si Pastor Apollo Kibuloy ng mga batas na puprotektahan yung kanilang pinakamamahal na mga simbahan. Hindi ba? So yan ang lagi nating sinasabi mga bossing, na ibang klase ang arrive ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibang klase ang arrive ni Pastor Apollo Kibuloy. Bagamat wala silang kakayanan financial dahil naka-freeze yung mga assets nila, dito nyo makikita yung second coming ng totoong demokrasya. Tayong mga Pilipino ang mga kandidato para kay Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo. Kaya sobrang kabado talaga sila. Kasi nga, kuha na ni Pastor itong million members ng KOJC, lalong-lalo pa kaya yung mga hindi pa members na boboto sa kanya. Paano na? Diba? O imaginein nyo na lang yun. Alam nyo ba na marami daw sa mga members ng KOJC ang naging legal na sa pagboto. Naging mga 18 anyos na, Diyos mio. Pwede na po silang bumoto sa national. At dahil dyan, mas lumaki pa po ang voting capacity, capabilities ng simbahan ng KOJC. And again, nanliligaw ako sa lahat ng mga nanonood dito na miyembro ng iba't ibang mga simbahan. Kung gusto po natin na maprotektahan po ang inyong mga pinakamamahal na mga simbahan, Pastor Apollo Kibuloy, sigurado ako gagawin niya yan.